Wala pang rason na ibinibigay si Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang pagbitiw bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang subukan ng GMA Integrated News na kuna nagpahayag ang Vice Presidente, isang Bible verse tungkol sa matatag na plano ng Diyos ang kanyang sagot. Dahil sa kanyang pag-alis sa gabinete, ano na lang ang magiging tungkulin ni Vice President Duterte? Base sa saligang batas, sakaling mamatay, magiging permanently disabled, matanggal sa pwesto, o magbitiw sa tungkulin ng nakaupong Pangulo, ang Vice Presidente ang magiging Pangulo at magsisilbi sa nalalabing termino. Gayunman, ayon sa isang political analyst, marami pa rin naman daw kayang magawa si Duterte tulad ng kanyang mga advokasya. Mas malaya na rin daw ngayon ang Vice Presidente na lumihis sa pulisiyang nais ng administrasyon. Ilang opisyal ng dating administrasyon naman ang nagsasabi na pwedeng maging bagong leader ng oposisyon si Duterte. Pero ayon sa Liberal Party na itinuturing na opposition party mula noong 2016, ibang kahulugan nito ng oposisyon. Wala pang pahayag ang Vice Presidente kaugnay niyan. Si Vice President Sara ay pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na opposition, ang ideological and consensus opposition, ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Ang opposition namin ay both sa current administration at sa breakaway power block ng mga Duterte.